Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Okay, so maraming salamat, Reyna. Kapagpalang oras po sa ating lahat mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2, Province of Quirino. Okay, so bago po ako magpatuloy, pasasalamat at pagpupuri sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambunansa. At ganun din po sa mga
aming 5 spiritual mothers na nasa banal na syudad sila ngayon sa Dapitan Shrine City. So magandang gabi po sa inyo mga nanay. At sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza, na siya po ang aming president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa kanyang kapatid, Hari Adolfo B. Riambonanza, na siya po ang ating president ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation, at sa lahat ng mga royal family ng Riambonanza, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostoles, sa lahat ng mga board of directors ng The Kingdom of God, mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutong. Kasama po ang kanyang Reyna Ros Padillo Ligutong. Sa lahat ng mga 70 prophets, buong Pilipinas pa rin yan, mula Region 1 hanggang Region 12. Sa lahat ng mga municipal leaders, barangay leaders, down to pro. Sa lahat ng mga prinsipe at prinsesa. At sa mga kapatid po namin dyan sa mga ibang bansa. Yan, ang aking ina, si Reyna Shirley del Rosario, at si Prinsesa Claribel Baltasar. Magandang gabi po sa inyo. At sa mga kapatid po natin dyan sa Nagasikan, Isabela, na pinangungunahan po ng ating kapatid, Hari Ramil Tadya, si Hari Redentor Domingo, Hari Gino Tolentino, at ang ating mga reyna, si Reyna Gloria de Leon, Reyna Marites Saldivar, at ang aking kapatid, si Reyna Luz Biminda Gutierrez, at ganoon na din sa ating mga kapatid dyan sa Malanit Jones. Yan. Yan po ang ating prinsipe, Prince GB Sales, at si Haring Roger Pagumpana, at sa kanyang anak sa Negros, si Hari Reggie Pagumpana. Kasama po ang kanyang reyna, si Reyna Jel Pagumpana. So, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa mga kapatid po natin dyan sa Cabarugis Quirino, dyan si Reyna Rosalia Tuginayo at si Reyna Marina Ansibi. Yan, magandang gabi po. Okay, so sa gabing ito, naririto naman po kami upang magpahayag na naman muli sa inyo ang mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan na wala pong ibang nakapagbigay kahulugan maliban lang po ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Hari Filimon Ondok Riambonanza. Sa mga siya yung nagbigay kahulugan yung mga talinhagang salita ng Diyos sa banal na kasulatan. Mga kapatid. At yung mga plano ng Diyos sa mga nakalipas na panahon or itong darating na mga panahon. Mga kapatid, sapagkat ang plano ng Diyos dito sa ating daigdig ay magtayo ng kaharian. Magtayo ng kaharian. Yan ang kanyang plano o kanyang programa. Siya lang ang magtayo, hindi basta-basta. Or hindi kung sino-sino.
sapagkat yung mga unang kaharian na kanyang ginamit ay natapos na. Kaya kung atrasan natin or balikan natin sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, na ano ang kanyang dala or ano yung kanyang ipinapangaral, di ba? Kingdom of God o kaharian ng Diyos, mga kapatid, yan. Yan ang kanyang dala na ibinabalikan niya sa mga tao doon sa bansang Israel. Yung mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Basahin po natin yan sa banal na kasulatan. Sa Lucas 4, 42-43. Basa hari. 43. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Yan. Maliwanag po ang ating narinig. Yung mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, sapagkat siya yung pinili o sinugo or pinahiran ng banal na langis ang ating Panginoong Hesukristo. Na siya sana ang magtayo ng panglimang kaharian, subalit sa kasamaang palad, hindi po ito tinanggap ng mga tao. Kaya yung panglima na kanya sanang itatayo ay kanyang kinuha or kanyang inalis. Saan? Dito sa bansang Israel. At ibinigay niya ito sa isang bansa. Ayon yan sa banal na kasulatan. Sa San Mateo 21:43. Basa hari. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, alisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Maliwanag. Bansa ang sinabi ng Diyos. Wala po dyan sa taas. Aalisin sa inyo ang kaharian at may bibigay sa isang bansa. Isang bansa. Ang tinukoy ng Diyos, mga kapatid. Bansang nagkakabunga. Kaya sa gabing ito, ang tema po natin ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Kaya papatunayan ko sa inyo na dito nga talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Ayon yan sa banal na kasulatan. Sa Revelation 13:11-15. Basang hari. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa.
At may 2 sungay na katulad na sa isang kordero at siya ay nagsasalitang gaya ng dragon. Sa 12, at kanyang sinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanyang paningin. At pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. Sa 13, at siya ay gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Sa 14, at nadadayan niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Sa 15, at siya ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at may papatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Punto. Yan ang nabasa sa banal na kasulatan. Na may hayop na umahon sa lupa na mayroong 2 sungay. Mga kapatid. Ito na naman. Pag nakarinig na naman ng 2 sungay, ay masama na naman yan. Hindi po yan masama. Sapagkat yan po ay isang talinhaga na salita ng Diyos kung nasaan yung kaharian. Sapagkat ang kaharian ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Mga kapatid, sino nga ba itong 2 sungay na tinutukoy sa banal na kasulatan? Mga kapatid. So, ang una ay si Diosdado Macapagal. At ang pangalawa ay ang ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sila yung 2 sungay na natukoy sa banal na kasulatan. Na si Diosdado Macapagal ay naging konkon delegate at siya pa ang President Pangulo ng Bansang Pilipinas. Yan. Ang ating Diosdado Macapagal. Yung sabi sa banal na kasulatan na 2 sungay, ng una si Diosdado at ang pangalawa si Ferdinand Marcos. Sa pagtapos ng kanyang termino, si Diosdado Macapagal ay yung pagka-concon president ni Diosdado Macapagal ay pinagpatuloy ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. At siya pa ang Pangulo ng Bansang Pilipinas at naging konkon delegate. Yan.
ang natukoy sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya sa panahon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, ayon sa banal na kasulatan, sa 12 nga hari, Apokalipsis 13:12. Revelation 13:12. Yan. So ganito po ang basa sa banal na kasulatan. At kanyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanyang paningin. At pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. Yan. Kaya, yung hayop na tinutukoy or ibang hayop, mga kapatid, yan, ay walang iba ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. Na ginamit ng ang kanyang kapangyarihan yung unang hayop na si Diosdado Macapagal na kahit apoy sa langit kahit apoy saan? Sa langit. Hindi doon ano itong apoy na tinutukoy sa banal na kasulatan? Yung kanyang mga batas na lumalabas sa kanyang mga bibig. Halimbawa, inutos ng Pangulo yung presyo ng ating mga bilihin. Halimbawa, yung galunggong. Bumaba ng 100. Saan galing doon? Hindi po sa Malacanang or sa ating Pangulo. Yan. Ibig sabihin, yung mga batas, yung apoy na lumalabas sa kanyang bibig. Mga kapatid, ano yung apoy? For example, yung martial law. Di po ba? Yan ang ipinatupad ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. Mga kapatid, na pinasasamba niya ang mga nananahan sa lupa. Yan. Lupa. Sang lupa ang tinukoy sa banal na kasulatan. Kaya sa panahon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos nung araw, siya po ay nagpagawa ng kanyang larawan. Diba? Kung hindi mo ito yuyukuran na gano'n, nako. Paparusahan or papatayin.
sa panahon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Saang lupa yan? Walang iba, Pilipinas. Mga kapatid. Na kahit apoy sa langit, ay pwede niyang pababain sa lupa. At ang lupa na yan ay dito sa bansang Pilipinas. Kaya ang tanong, saan po ito naganap? So walang iba, mga kapatid. Bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Hindi po ako natatakot or mahihiya na sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ito yung mapalad na pinagbigyan ng Diyos or pagtatayuan muli ng panglimang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Ito na yung huli, mga kapatid. Na itatayo ng Diyos na kailanman ay hindi na magigiba. Diba? Nabasa sa banal na kasulatan, isang bansa nga nagkakabunga. Kailan ba nagkabunga itong bansang Pilipinas? Sa taong April 14, 1523. Yan. Philippines is a Christian country. Bansang nagkakabunga. Kaya mapalad ang mga tao sa bansang Pilipinas. Dito muli itatayo ng Diyos. Sapagkat hindi man doon tinanggap, buti na lang at hindi tinanggap doon. Kung tinanggap sana, edi tayo ang pupunta doon. Pero pasalamat tayo at hindi tinanggap. Kaya yung kaharian doon ay inalis at ibinigay niya dito sa bansang Pilipinas. Ito po ang aking tinalakay sa gabing ito. Maraming salamat sa lahat po ng taga-subaybay at tagapakinig ng programa po ng aming mahal na dakilang guro. Mahal na Hari Filimon Ondok Riambunansa. Sa palatuntunang Consumatum Est. At higit po akong nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Filimon Ondok Riambunansa. At sa aming Hari, Adolfo B. Riambunansa. Sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa. At ganun na din po sa aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom. Kasama na po ang kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Hari Gerson del Rosario. At pakinggan naman ninyo ang isa po nating kapatid upang siya naman ang magbigay ng pagpapatunay. Walang iba, Hari Robel Baltasar. Hari.
sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.